Pag-usapan natin ang isa sa pinaka-importanteng konsepto sa criminal law, ang stages of execution sa ilalim ng Article 6 ng Revised Penal Code. Bago nating himayin ang bawat isa gamit ang ating senaryo, tandaan muna natin ang pinaka-core concept o pagkakaiba ng mga ito. Attempted, the execution begins directly via overt acts but the offender does not perform all required acts of execution due to an external interruption or accident. Dito, nagsisimula pa lang ang physical acts pero hindi natapos ang lahat ng acts of execution dahil may external interruption o may pumigil na hindi inaasahan. Frustrated, the offender executes all necessary acts to produce the felony, but the ultimate criminal result fails to occur due to independent outside intervention. Dito, ginawa na ng offender ang lahat para magawa ang krimen, kumbaga all necessary acts ay tapos na, pero hindi nangyari ang criminal result dahil sa labas ng intervention, tulad na lang ng tulong ng medical. Consummated, the ultimate stage where all elements required for the crime's accomplishment and complete legal execution are present and fulfilled. Dito naman, kompleto ang lahat. Lahat ng elements at ang mismong resulta ng krimen ay nangyari at natupad. Para mas madali nating ma-visualize at maunahan, gamitin natin ang kwento ni John at Peter bilang halimbawa. So here the plan, John wants to kill Peter. Gustong patayin ni John si Peter. The method, John buys high-strength lethal poison and sneaks it into Peter's glass of tea. Bumili si John ng isang napakatapang at nakakamatay na lason at palihim niya itong inihalo sa baso ng tiyaan ni Peter. Tandaan natin itong setup na ito. May intensyon o malis at may konkretong hakbang na ginawa, buying of mixing poison. Ngayon, tignan natin ang tatlong magkakaibang ending ng kwentong ito para maklasify natin ang stages of execution. Tignan natin ang ending A. Palihim na inilagay ni John ang lason sa tsaa. Noong iaangat na ni Peter ang baso para uminom, bigla siyang nabangga ng isang bystander nang hindi sinasadya. Nabitawan ni Peter ang baso. Natapon sa sahig ang lason, kaya hindi niya ito nainom. Bakit natin ito itinuturing na attempted stage o tinangka pa lang? Tingnan natin ang legal reason. John began the physical acts, yung pouring of poison, but was stopped before the victim could drink it. Unang-una, si John ay nagsimula na sa physical acts ng pagpatay, which is yung paglakay at pag-serve ng lason. Subalit, hindi niya nagawa o naisakatuparan ang all required acts of execution para mamatay ang biktima. At bakit? Dahil hindi pa naman lumagpas sa lalamunan o hindi pa naiinom ng biktima ang lason. How about the interruption? The act was cut short due to an external accident. Ang dahilan kung bakit naputol ang krimen ay isang external accident. Ang pagkakabump o pagkabangga ng bystander, ibig sabihin hindi voluntary na tumigil si John kundi may external factor na pumigil sa proseso habang nasigat na pa lang sila ng execution. Kaya siya attempted. Ngayon, dako naman tayo sa ending B. Dito, nailagay ni John ang lason, ininom ni Peter ang buong tsaa at pagkatapos ng ilang sandali, bumagsak siya sa sahig. Umalis agad si John dahil sa isip niya, patay na ito. Tapos na ang laban. Pero mabilis na dumating ang ambulansya, dinala si Peter sa ospital at napump ng doktor ang tiyan niya at nabigyan ng antidote. I don't know how to pronounce it. Yeah, but antidote. Ligtas si Peter kaya hindi siya namatay. Bakit naman ito naging frustrated stage o nabigo pa lang? Legal reason dito naman lampas na tayo sa attempted. So si John ay gumawa na ng all necessary acts to produce the felony. Inihanda niya yung lason, inihalo at nainom ng biktima ang pagkakamatay. So wala na sanang kailangang gawin pa si John kundi mag-antay na lang. Pero bakit siya frustrated? Dahil ang ultimate criminal result na siyang kamatayan ni Peter ay hindi nangyari. At bakit hindi nangyari? Dahil sa independent outside intervention na walang iba kundi ang mabilis na tulong ng medical ng mga doktor. Dako naman tayo sa ending C. Inihalo ni John ang lason. Ininom ni Peter ang tsaa ng buong buo.
Dahil nag-isa lang si Peter sa bahay, walang sinumang nakakita, walang nakatawag ng ambulansya, at makalipas ang ilang minuto, binawian siya ng buhay dahil sa bagsik o lakas ng lason. Ito ang tinatawag nating consummated stage o naganap. Legal reason naman, dito 100% kompleto ang krimen, complete act. Naroroon at natutupad ang lahat ng elemento para sa krimen na murder o homicide. May masamang balak, malis, nandoon na, ginawang action which is yung pouring and drinking the poison, at ang pinakahihintay na criminal na resulta ang kamatayan ng biktima which is nangyari na talaga. So dito kapag bakit siya naging so dito nalaman natin ang pagkakaiba ng attempted, frustrated, at consummated. So dito para mas maintindihan natin, kapag ang baso ng lason ay natapon bago pa nainom, dito sa senaryo, yan ay attempted. So may pumigil sa execution. Kapag ang lason ay nainom na pero nasalba ng doktor sa ospital, yan ay frustrated. Tapos na yung mga acts, nagawa na lahat ng plano o yung actions na para mamatay yung biktima, pero naisalba yung buhay niya. Nabuhay pa siya. Kaya siya frustrated. Kapag ang lason naman ay nainom at tuluyang namatay ang biktima, yan ay consummated dahil kompleto ang krimen. So dito natin makikita kung paano gumanap ang katarungan. Mas mababa ang parusa sa attempted, mas mataas ng bahagya sa frustrated, at maximum o buong parusa ang igagawad kapag consummated. So yan ang the three stages of execution ng Article 6 Revised Penal Code.